This is more than 40 or even 50 years na bahay, ano. Hindi to deform barn. Guys, mga ano to, round bar. Talasan mo yung kanto kasi dyan ako mag-aahit ng bigote. Yung hamba ko ay inaanay na. Oh. Good afternoon mga tol. Andito tayo ngayon sa project site at eto, sisilipin natin yung bahay. Ayan. So guys, ito na itsura ngayon. Oh, JR! Kamusta? Ha? Nandito si JR. Siya yung nagbabantay dito mga tol. Ito na ang ating project. So naka-plastered na lahat. Yan. Nakakatuwa. Guys, ang gaganda ng ano dito. Ano nakakatuwa. Kasi makikita mo, eskwalado yung mga bintana. So yan. So nga mga tol, ano, pag nagpapalitada tayo dito, ano, konting tip lang, ano, mga pinalitadahang pader. Yan. Maganda. Tuwid na tuwid. Grabe. So, ano nga ba ang pan-check sa mga ganito? Ano? Bukod sa metro at level, siyempre, papakuha mo yan dito. Ito, butas to mga tol. Yan. Butas yan. Butas din to kasi nagtansi sila. Ang tawag dito yung pasimano, no, ng bintana. Ito naman yung header. So, ganun din yung sistema dito, mga tol. Ito, may pako. Pinagpakuha ng concrete nail. Ganun din dito sa kabila. Yan. So, nakatansi yan. Tapos nilelevel. Yan. Tapos hahagisan yung mga header. Yan. Ganun na nangyayari. Ito na. Ito na yung eskwala. So, chine-check natin to. Eskwalado. Matatalas yung kanto. So, ito yung pan-check nyo, ano? Yan, oh. So, ito ang pan-check natin kung eskwalado yung mga bintana. Ito mga tol, konting tip lang, ano. Hindi porke napalitadahan na to, ito mga walls natin, pwede na agad tayo mag-skim coat. Katulad nito, ano, ito ay mga 3rd week of January, ginawa. Dapat mga 2nd week pa ng February ito pwedeng lagyan ng skim coat. Pero sa ibang may nakikita tayong gumagawa ng mga bahay. Mga 2-3 araw pa lang, nag-i-skim coat na agad. Hindi natin yon pinapractice. Kung ganun yung practice ng iba, gawin nila, hala sila. Pero sa atin, 3rd week of January, so ang schedule nito, mga 2nd week pa ng February, ito, malalagyan ng skim coat. Which is okay lang naman kasi tamang-tama, makakapag-kisame pa sila. Katulad nito, yan, nagpe-prepare na tayo ng pang-kisame. Tinaas natin yung kisame, ano, nasa more than 10 feet yung height ng kisame dito, mga tol. Although, syempre, lumabas yung biga, pwede naman natin itong lagyan ng design. So nga, mga tol, at dito, sa project natin ito, may abang na rin natin yung sa panel board, dito ilalagay. At yung mga switches, nakaabang na lahat. Aayusin na lang to ng ating mga mason. At dito makikita nyo, gumamit tayo ng steel hamba. So, itong steel hamba, mas advantage to sa mga kahoy. So, yung bahay natin sa Rizal na is 2008 pa. Yung hamba ko ay inaanay na. Ang ginamit ko pa doon ay kahoy. Late na natin tong na-practice, ano. Siguro pagdating ng mga 2009 or 2010, ito na rin yung ginagamit natin. Late na dumating sa atin yun. Hindi pa kami nag-i-steel hamba during that time nung nagpagawa kami ng bahay. So, ngayon, ang problema, mga tol, ganun din sa mga kitchen cabinet. Kaya nga yung mga sumunod nating ginagawa sa mga apartment, nag-iisip tayo ng mga materyales na hindi na inaanay. Yung mga bahay, yung mga apartments na ginagawa natin ay mga less maintenance. Okay. Yung mga ilalim ng kitchen cabinet, ginagawa na nating aluminum, and then itong mga hambangan natin ay ginagawa na rin natin itong steel para maiwasan ang mga problema, maiwasan ang mga maintenance. May mga old houses na tatawagin yung mga karpintero, ang papagawa, mga nabubulok na hamba. Kasi dito nagsisimula yung anay. So guys, nakakatuwa. So nga mga tol, nakakatuwa, no? Yan, eskwalado mga tol. So nga mga tol, yung design natin dito, meron tayong ditong window. May window tayo dito sa pinaka-lababo, And then ito yung magiging kainan. Ito yung magiging nook nila or breakfast nook. Yan. So ito yung magiging dining area. Itong portion na to, ito yung kitchen at ito yung washing area doon sa pinakalikod. At ito nga palang bungalow mga tol ay mayroon 3 bedrooms. Meron tayong bedroom 1, bedroom 2, tsaka master's bedroom siya. At ang kagandahan dito mga tol sa ginagawa natin ito. Kada bedroom dito mga tol ay mayroong kanya-kanyang bathroom. Makikita nyo may mga bakal sa taas, kasi may mga abang na ito na 69mm para sa 2nd floor at 3rd floor. So inabang natin ito. Ang ginawa natin dito mga tol, tinupi lang natin. Pinasok lang natin ito sa pinakailalim ng bubong para makapag-grouping works tayo. Kasi itong mga bakal na to ay uunatin na lang if ever na they're going to construct the 2nd floor. So nakaabang na po itong bahay na ito sa 2 palapag or kahit sa 3 palapag. At sa mga nagtatanong, ano nga
nga ba ang ginagamit nating insulation mga tol. At gumamit tayo dito ng double-sided foil PE foam insulation na may thickness na 10 mm. So makikita nyo mga tol dito, ang lalaki ng biga natin, no? Nasa 50 yung biga natin dito mga tol. Yung tie beam natin dito mga tol, nasa 50, nasa 50 cm na may lapad na 250 by 500 yung mga tie beam na ginamit natin dito. So ganun kalalaki yung mga biga natin dito mga tol. Maluwag yung lugar. At dito nga pala mga tol sa bahagi ng kitchen area, no? Meron tayong mga hanging cabinets dito. Ayan. At yung location ng rep natin, doon nakatayo. Sa taas ng rep, lalagyan natin to ng panel board. So naghahanap tayo ng place for the panel board kasi pag minsan the typical layout of the panel board ay talagang sa mga kitchen area yan, ano. Kaya lang pag minsan ang scenario no, may problema doon sa breakers mo, ang gagawin pa, lahat ng grocery mo aalisin mo. So medyo matrabaho. Ang tamang layout talaga sa totoo lang ay nasa kitchen area, no. Pag minsan naglalagay tayo naman sa mga back of the main door, sa mga paupahan kasi walang space. Pero dito mga tol, nag-change tayo ng plano. Kumbaga doon natin nilagay sa pinaka-exit door sa area ng ref. Although tatakluban na rin naman natin ito ng cabinet. So doon tayo maglalagay ng panel board sa bahaging yon. May makikita kayong bintana dito, nag-request si client na gamitin daw yung old windows para may maging memory doon sa nauna nilang bahay. So itong window na to ay ikakabit natin sa mga bedroom dito sa kabila. So incorporate natin tong steel window para doon sa bedroom 1. Yan. Although meron mga pa-curve pa, no? So yun nga mga tol, meron tayong mga saksakan, outlet sa kusina. Pasok mo ng main door, bubungad sa yung living area. After the living area, yung dining area naman. At syempre yung kitchen area. So yun nga mga tol, typical na layout ng mga bungalow type. So nakakatuwa, mataas yung kisame yan. So nakakatuwa mga tol, yung nag-plaster ng mga pader natin dito. Matalas yung kanto. At ito nga yung mga biroan namin nung araw. Pag pumupunta ako sa project, yung sinasabi ko sa mga mason natin na talasan mo yung kanto kasi dyan ako mag-aahit ng bigote. Yun yung mga biroan natin sa site. So yun nga mga tol, comment down below kung naririnig nyo yan sa project site. Matalas na poder, matalas na kantuhan kasi doon mag-aahit ng bigote at balbas. Sa mga ganitong projects, ang problema lang kung may mga existing na bakod, kailangan talagang gibain nyo. Katulad nitong nakikita nyo sa likod ko, mga tol. Gigibain natin ito kasi ito yung lumang perimeter fence. Ang problema, mga tol, doon sa lumang perimeter fence nila bossing, ay ginamit na rin ng kapitbahay bilang CR. Doon sa pinakakanto. You have to talk with them, syempre, para hindi mabigla. Kasi syempre, pag nagpagawa tayo ng bahay, although okay naman yung perimeter fence, kaya lang pag minsan gusto natin na maging bago na lahat. Syempre, para maging mas matatagal siya, kumbaga, mas magiging matibay. Although matibay naman, syempre, yung mga nakalagay dito. Although, makikita nyo yung bakal, mga tol. Go, discuss mo natin to. So, mga tol, makikita nyo yung bakal, this is more than 40 or even 50 years na bahay, So mga tol, ito yung ginamit na bakal nila dito. Kung susumahin mo, fence to mga tol. Pero hindi na ko alam kung nasa lang to, 8 or even 6 mm na. Hindi to deform bar. Guys, mga round bar. Round bar to. Yun, subukan natin. Nako, ito na nga. Marupok na nga. Marupok na. So, tol, marupok na to. More than 50 years na to. Although nakatindig pa rin naman, pero makikita mo mga tol na hindi naman appropriate na gamitin ang mga round bar. Puro round bar yung ginamit nila. So, ito yung mga yung mga katulad dito. Check natin. Yan. Round bar pa rin to. Ito, medyo malaki na. Malamang nasa 9mm na. Yung kanina nasa 6 lang. Ito nasa 9mm na. Yan. Yan. So, yun yung ginagamit nila. Na bakal nung unang panahon. So, ninipis At ang napansin ko dito mga tol, ang lalayo ng ispa ng bakal na yan. Pero okay naman. Kumbaga nakatindig pa rin naman kung tutuusin. Pero kung susundin mo yung tama, mga tol, hindi ina-allowed sa atin. Sa modernong paggawa, kapag dumaan sa mga professionals, mga tol, hindi pinapayagan itong mga ganitong bakal, mga tol. Kasi, bakit nga ba? Kasi mas mahina yung bonding ng mga round bar kumpara dun sa deform bar. Kasi ang deform bar, alam naman natin na ang deform bar ay may giting-giting sa gilid, di ba? So, ganito ang itsura ng deform bar. Yan. At ito naman yung round bar.
So ito mga tol, may hugot to eh. Sa mga main reinforcement, syempre, mas effective gamitin ang deform bar. So ito mga tol, gigibay natin to, tatanggalin pa natin to lahat, at papalitan natin ng bagong pader. Yan. So nga mga tol, medyo matrabaho pa, pero ito ginawa lang nila last Saturday. So nagbakod sila at nagbakbak sila ng pader. So ginawa lang nila ng 2 hours yung pagbabakod. Yung pagbabakod na temporary bakod dito sa gilid. So nga mga tol, dito naman sa left side, at nagbakbak na tayo ng pader dito. So makikita mo yung pader ng kapitbahay. At gagawa tayo ng sarili nating pader dito sa pinakagilid. So hinuli natin yung perimeter fencing, inuna natin yung bahay kasi may mga gagawin pa rin naman tayo sa kabilang side. Yung mga tindahan dyan, gagawin pa rin natin. So bali, inuna natin yung pinakabahay para kung sakaling mawala na yung mga barracks dito sa other side, dito na muna titira yung mga tao. Different names. Take me back to the start, before the quiet and the scars. When the world felt small and your hands felt warm. Take me back to the start, if only for a moment. I've been up since 3, scrolling back where we used to be. Half truths in this late night chat, both of us knowing what a lie that.